Mga kaibigan, mga kababayan, mga kamab, isa na naman pong paksa itong nais nating itampok sa inyo sapagkat nalalapit na naman po ang darating na halalan sa senatorial midterm election. Ito pong susunod na taon 2025. Kung kaya, ito pong mga ilang personalidad, katulad po ng itong nasa inyong screen, ay hindi po nating maiwasan na tila po pumuposisyon at pumuporma na. Dahil naturingan po ito mga tameme noong panahon po ni Duterte na inaapak-apakan po tayo ng China, mga walang kibo po ito, no? Katulad nitong sila Mig Zubiri noon, sila Joel Villanueva. 'Di ba? Hindi po natin maikaila na 'di ba? Yung tingin ng tao sa kanila ay tila nagpapaepal lang dahil noon wala namang kibo. Natapos lang si Duterte at lahat, wala pong kibo ito. At ngayon ay kung kailan mag-e-eleksyon na naman, 'di ba? Ganyan na, no? So parang kanya-kanya na po sila ng pagporma dito mga kaibigan kung paano kumuha po ng advantage diyan po sa media mileage, 'di ba? Masabi nga namang itong mga senador na to ay pumupunta talaga dyan po sa West Philippine Sea. Di ba? Pero mga kaibigan, kung inyo po matatandaan, maging itong si Gibo Teodoro, ay pinsan ni Noynoy Aquino po ito na, di ba, noong panahon ni Noynoy mga kaibigan, parang sila ang mas magaling pa kay Noynoy. Sa panahon ngayon mga kaibigan, hindi man lang nila maalala si Noynoy Aquino na siyang nagpanday po ng Visiting Forces Agreement. Dahil kung wala po talagang Visiting Forces Agreement, mga kaibigan, ang Pilipinas sa Amerika, wala po tayong ilalakas ng loob na tumawid sa ating mga isla. Maniwala kayo sa akin, wala pong senador na mga opisyal na to na pwedeng tumawid kasi api-apihan lang ang tingin sa atin. Kahit lumaban tayo walang laban. Diba? Dahil wala po tayong armada. Diba? Pero sa panahon ngayon, mga kaibigan, dumadami na mga politikong gustong kumibo. Samantalang noong panahon ni Noynoy, mga kaibigan, puro batikos ang inabot ng Noynoy Aquino na matay na lang sa sama ng loob. Na siya namang nagdala talaga ng kaso sa dahig, diba? Sa UN Tribunal na hindi naman ginamit ni Duterte at pinalaki lalo ang ulo ng China. Diba? So, sa panahon ngayon, we have to give credit where credit is due. Problema kasi, ito may mga kanya-kanyang hidden agenda itong mga politiko natin sa kasalukuyang panahon. Diba? May kanya-kanya po sila mga hidden agenda. Gusto din nilang sila rin ang matawag na sila lang ang magaling. Pero kung tutusin mga kaibigan, mga kababayan, nakakapanghinayang ang nasimulan po ng isang Noynoy Aquino. 'Di ba? Kung sana natuloy lang mga kaibigan na ipagpatuloy ng Mar Rojas, may planong maganda, itutuloy lang at palalawakin pa. Kaso nagkamali ang taong bayan, nagkamali ang mga Pilipino. Ako po hindi ko kailangan maging dilawan para masabing, 'di ba, makita ko yung tama. 'Di ba? Mga kaibigan, namatay yung Noynoy Aquino nang walang naisampang kaso na napatunayang siya may ginawang masama sa bayan. Bagkus mga kaibigan, lahat ng meron si Marcos Jr. ngayon kay Noynoy Aquino galing. FA-50 fighter jets, yung mga sarili nating brand new warships, lahat yan in-acquire under Aquino admin. Di ba? Itong mga senador na to, mga politiko na to, ngayon lang sila nagsisipagpakita. Di ba? Kung kailan pinipitas na lang ang bunga. Yung taong nahirapan, nagpakahirap para gawin itong lahat, na discredit nung panahon nila. Di ba? Nitong kasagsagan, nitong mga kabulukan ng ibang politiko na namayagpag sa ating bayan. Masakit na katotohanan. Ngunit, kung titingnan ninyo, totoo naman. Tameme sila noon, walang kibo mga kaibigan, pero ngayon, akala mo kung sinong mga nagmamagaling. Di ba? Wala rin naman pong nagagawa. Hindi naman po sila ang nag-akyat ng kaso na to sa dahig.
'Di ba? Pero yung hanay ng mga yan, ang gagaling. 'Di ba? Yung mismo mga supporters nila, ang gagaling manira. Naalala pa ba nila kaya yung paninira nila sa taong, 'di ba? Ngayon, gusto lang nilang mag-grab ng credit nang hindi naman sila talaga ang nagpakahirap para ma-achieve yung naturang ika nga layunin. 'Di ba? So, ganyan po mga kaibigan ang nangyayari sa political system ng Pilipino. Dinadaan tayo sa PR stunt, binubola tayo sa mga nais nating makita. Kung si Marcos Jr. ang maririnig mo palagi, maiisip mo na lang na wala ng problema sa Pilipinas kasi parang ang galing-galing sa telebisyon. Pero sa totoong buhay mga kaibigan, eto kami dito sa Pilipinas, pag nabarihan mo ang 1,000 mo, mamayang gabi, mamayang hapon, wala na. Makatotohanan yan. Kung kayo'y OFW, umuwi kayo ng Pilipinas, barihan mo 500 mo, 2 bilihan lang. Barihan mo 1,000 mo, 2 bilihan lang din. Maswerte kung matipid mo. Imagine niyo sa mahal ng bilihin ngayon, ang mga politiko lang ang hindi umiinda nito. Di ba? Ang mga politiko natin, busy sa pag-atado ng mga pondo kaban ng bayan. Ang tanong, ikaw ba, busy ka ba? Ha? Na magpasarap sa buhay mo ngayong golden age na? Kagaya ng mga ipinapangako ng eleksyon na kesyo golden age, kesyo maganda sa panahon ng Marcos, mura bilihin, yan ba nangyari na? Nangyari ba yung 3 to 6 months na pinangako? Nangyari ba na nalutas na ba nila yung issue sa galot sa China dahil sila ang nanalo? Di po ba't nung eleksyon, sila lang ang magaling? Di po ba't nung eleksyon, laging masama ang kanilang kontrapelo? Ngayong nanalo na sila, anong ginagawa? Nagdadahilan lamang. Nagdadahilan imbis na ipakita kung kaya ba talaga nilang mag-provide ng solusyon na mapapakinabangan ng mahal na ng bayan. Mapapakinabangan ng karaniwang Pilipino. Di ba? Hindi po napapakinabangan ng mga Pilipino ang mga larawan, ang mga magagandang sinasabi dito po sa media. Binubusog lang po ang mga Pilipino sa magagandang nakikita at naririnig, subalit hindi po nakakabusog ng tiyan. At hindi po nakapagpapabuti ng laman ng bulsa ng bawat pamilyang Pilipino. Di ba? Nasaan ang mga Pilipino ngayon? May pakialam pa ba ang mga Pilipino? Na palagi na lang tayong pag nakakita tayo ng mga politikong tila, ayan, may mga ginagawang hakbang kunyari. Sa darating na eleksyon, sila na naman ang iboboto natin. Di ba? I'd rather say na iboboto ng mga tanga sa atin. Di ba? So, kayo, ano po kaya ang inyong pananaw at opinion ukol sa paksang ito? Just comment down below. At syempre, huwag niyo pong kalimutan i-like ang video na ito at i-share sa inyong social media friends. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe para naman malaman din po namin ang inyong higit na pagtanaw o pananaw dito po sa mga politikong epalitiko, di ba? Epalitiko. Oh. Maraming salamat po. At magkita-kits ulit tayo sa susunod na talakayan. Dito lamang sa Mob Talk. Michael Apasible Bulletin ng inyong abang lingkod.